Again, this is Mark. This is Enzo. And this is the Pinoy Brit Podcast. Okay, welcome back. So this time, ang tatanungin naman natin tungkol sa kanyang tatanungin natin ng mga questions is si Mark. Okay. Okay. So again, this is about transition. Umpisahan natin. Kwento ka naman, background story about you. Paano ka nakarating dito sa UK? Actually, ang background ko hindi agad dito eh. Hindi ako tumalon agad dito eh. Nag-start muna ako from Philippines to Saudi Arabia in Jeddah. And then saka nakapunta ako dito sa UK. So 12 years ako sa Saudi Arabia. Wow. And then ngayon sa UK is magti 3 years na kami dito. Anong year ka dumating na? At 2021. Ano siya eh, early May ng 2022. So ano pala, more than 2 years pa lang. Okay. Going there, syempre. Going there. Yeah, definitely. Yeah. Yun. So, ang story nun, so from Philippines, bata pa kasi ako nun eh. Nung umalis ako ng Pilipinas eh. Parang 23 or 24 years old ako. Parang ganon. And then, so basically, kaka-graduate ko lang nung college noon. Mga ilang years lang. Tambay, tapos konting... Anong taon ka ba gumraduate ng college? 20? Yun ang normal na age. Parang mga ganun eh. Nakalimutan ko na rin kasi. Medyo matagal na eh. Okay. Sa dami ng experience. So, yun nga. So, fast forward. Ayoko talaga umalis ng Pilipinas. Never na pumasok sa isip ko yung mag-ibang bansa ako. Blanco siya. Although, ang ate ko nasa Canada, and then yung mga ibang kamag-anak ko nasa ibang bansa din, especially yung tatay ko, na nagkamulat ako, nasa Saudi na siya. Talagang Saudi boy yun eh. So, and then, ilang beses niya akong in-invite na na mag-work sa company nila. So, walang kahirap-hirap yung pre. No application, walang kailangan kasi ni-request ka eh. Pero ilang beses akong tumanggi. Pero that time, siguro pinaka behind the story kung bakit ako napa-oo. Kasi that time may anak na ako eh. During college, nagkaanak ako pre. Okay. So, hindi alam ng parents ko na may anak ako. Tapos, napasok ako sa school, rumaraket ako para may panggastos. Ganun. Hanggang sa one time, siguro short lang, pinakamabilis lang to. One time yung anak ko, kasama ko, nandun kami sa Baclaran. Kasi taga-Pasay ako eh. Mali pa yan ako. Parang namimili yata kami. Meron siyang tinurong bike. Pre. May tinuro siyang bike. Daddy, bili mo ako noon, ganyan-ganyan. Siyempre ako yung tatay, puta, naiyak ako dyan. Kasi never kong kinalimutan yung story na yun. Alam ko saan ako galing. So, hindi ko siya mabili. Ginawa ko, normal, hinata ko, tara na, alis na tayo. Para di nga, i-push na ibili. Kasi wala akong pambili, pre. Wala akong pambili, pre. Ewan ko kung magkano yung bike na yun. Umiyak siya. Mula noon, sabi ko, hindi na maulit to. So, hindi na maulit siya. So, dapat humanap ako ng paraan, ng way, kahit anong way, para mabigay ko ano yung pangailangan niya or gusto niya. So, yun doon ako napao. So, fast forward, nag-Saudi ako, nagtrabaho ako doon. Gusto ba malaman ko anong unang trabaho ko doon? Oo, sabihin mo, ano lang naman ako doon? Kasi it's a shipping company. Normal naman sa Middle East ang mga shipping companies, maraming ganyang company. So, shipping coordinator ako doon. Pagdating ko, after 3 months na probation ko, nilipat ako sa accounting. So, another story na naman yun. Pero, psychology graduate din ako, pre. BS Psychology, parehas tayo. High five. Pare. Mga malaro ang utak natin. So, yun. So, nakapagtrabaho ko doon as accountant hindi dahil sa certificate or anything na pinag-aralan. Dahil may backer ako. Number 1 yun. May backer ako. Nandun ang tatay ko. So hanggang sa, 12 years tumakbo na, lumipat ako ng UK. Nandito ako ngayon sa UK. Dahil sa Saudization. Saudizations means, ine-employ na nila ang locals nila.
unti-unti kaming tinatanggal ang mga expatriate. Unti-unting tinatanggal. Nag-start sila sa like secretaries, merchandising, iba-ibang profession. I think magandang i-detail mo yan sa atin next time. Oo. Kasi maraming taga Middle East na lumipat dito sa UK. Madami. Okay. Yeah. Okay. So, tapos, and then, nandito na ako sa UK. Ang transition. Nag-apply ka ba ng trabaho dito? Kasi, same culture. Dependent ako. Okay. Ang asawa ko nurse. Okay. Isa ako sa mga tinatawag na, sabit ka lang, pre. Parang gano'n na. Sa mga hindi nakakaalam. Siguro naman alam nyo, ang mga naka-dependent visa sa kanilang main applicant, mostly asawa, wala silang kahirap-hirap. Wala kaming kahirap-hirap na pagpunta rito. Di namin kailangan mag-exam or English exam ba yan o kung anong certificate basta. May visa kami under sa main applicant. Punta rito, free ka, magtrabaho kahit saan. Ganun ang niya. Yun ang benefits benefits ng pagiging under ng dependent visa. Although pabago-bago yung rules ng home policy, yung policies ng home office. Pero medyo technical na usapan 'yun. Wag nating wag natin munang i-touch. Okay. Yeah, so yun, sinama ka din ng naging dependent visa So nandito na ako sa UK ngayon. Yung wife mo nurse din. Okay. Nurse din siya. Okay. Now, about naman sa adjustment mo dito. Ano yung favorite na culture ng mga Brit? Gusto mong makuha ng mga Filipino? Kung yung sinabi mo kaninang disiplina, hindi ko may tatanggi na yun din yung gusto ko. At saka siguro, bukod sa disiplina, yung pagiging makabayan. Ewan ko lang napansin ko dito sa UK, masyado silang makabayan. Sinusuportahan nila yung locals, product, saka yung kultura nila, mini-maintain nila. Kung titingnan nyo, kung nakapunta na kayo sa UK, makikita nyo yung mga places, o yung tawag natin mga tourist spot, yung mga lumang building nila, yung lumang museum, yung castle, nandun lahat nakapreserve yung history ng bawat places, bawat county ng UK. So, yung kasi mahilig ako sa history. Saka medyo although modern ng galawan ko, pero sa utak ko, na-appreciate ko yung yung mga ganong vintage, yung mga ganun ba? Mga lumang kwento. Yung parang may historical value. Oo, ganun siya. May background story. Sana ganun din sa Pilipinas kung sana na-maintain yung Manila. Diba? Yung Metro Manila, napakaganda nung mga structures dyan na napabayaan. Yung sa Muros. Gusto mong maging mas nationalistic? Oo, parang sana ganon, di ba? Hindi naman sigurong pure nationalist. Kasi, i-maintain lang talaga yung history. Gawin na in light, mas mahalin ng bayan. Mas mahalin ng bayan. Oo, ganon. Okay. Kasi dito sa kanila, yun ang nakikita mo, mahal nila ang mahal nila. Bayan nila. Sa sobrang pagmamahal nga nila, parang ayaw na nila sa iba. Parang may ganong negativity na, may something ganon, in a way. Hindi naman mawawala yan. Again, wala naman perfect na na society. Kahit naman sa Pilipinas, meron ding mga meron ding mga negative against talaga behavior towards may mga indifferences towards other culture. Hindi mo naman hindi maalis. Again, walang perfect na bansa. Okay. O ano naman yung nahirapan kang mag-adjust? Nahirapan ako. Siguro yung bukod dun sa usapang English, kasi limited din lang yung English ko limited Bukod dun siguro yung kasi ang opisina namin sa Saudi, nag-English kami doon so half Arabic, half English. Hanggang 5 lang ako ng pag-uwi ko, Tagalog na ako. Same thing, syempre dala ko dito 'yon. Weather, pre. Weather. Oh my God. Medyo nahirapan na ako kasi sa Saudi kasi literal mainit. Mainit din siya. Pero alaga naman kami kasi doon sa aircon. So kahit saan magpunta, kotse, bahay, opisina, aircon siya. Kaya lang iba kasi yung hangin dito. Dumating ako dito summer, mayabang pa ako, pre. Mga anong month yun? May. Dumating ako dito summer. Mainit na. And then paglapag ko ng airport,
Siyempre, nag-aantay yung asawa ko, sunduin ako eh. Ay, yabang ko, pre. Ang suot mo na nung dumating ka? T-shirt lang. May naka-jacket ako, pre. Naka-ready ako. Pero pagdating ko sa airport, yung nandun na sa immigration, yung mga processing na, mayabang ako, tanggal akong t-shirt, ng jacket. Ang init naman pala dito, payukay-yukay. May ganun-ganun pa ako eh. Yabang ko pa eh. Nakita ko yung asawa ko. Init naman dito. Pag uwi namin, papuntang Brighton, sakay kami ng Uber. Hindi naman pala naka-aircon yung Uber. Binuksan yung bintana. Ayun na. Sabi ko, parang iba ha. parang dumampi na sa iyo. Parang nangangatog-gatog na yung kalooban ko. So, yun nga, sa the whole summer na yun, nung first time ko rito, malamig siya. Iba yung klima. Medyo nagkakasakit-sakit pa ako nun. Yun lang naman. Nangyari sa akin nga nung una kung dumating ako dito, June, mainit din yun. June, yun ang dating namin dito. Mainit din yun. Pero lagi ako naka-beanie. Ang beanie bonnet. Lagi ako naka-bonnet tapos naka-ako, turtleneck. Tapos kasi ang lamig eh. Pero nakikita ko yung mga brief. Grabe. Pulang-pula, diba? Pulang-pula, naka-short lang. Sabi ko, wow, paano na gagawa ng mga to? Pero ang lamig talaga eh. Maninibago ka eh. Kasi lang noon, I think parang 19 degrees ata. Ang parang pinakamainit dito, 19. Siguro sobra na yung 24. El Nino na dito yung 24. Nagre-reklamo na yung mga yan. Pero sa atin kasi, ang lamig kasi sa atin sa aircon, 18, 17. Kasi ako taga Cavite ako. Ang Tagaytay. Sa Tagaytay, pag nag-19 degrees doon, malamig na yun. Malamig na yun. Jacket ka na. Talaga na. Di ba? So yun. Yeah, I agree. Weather is a bit tapos and then, paunti-unti, yung iba-ibang kultura na, yan yung... Ganun lang siya. Pero di naman ako masyado naapektuhan. Madali naman tayo makakope. Mag-adjust. Mag-adjust. Yun siya. Okay. Nabanggit na natin yung Filipino community sa East. Meron ka bang activity ng Filipino community na naging involved ka or ano? So nung dumating ako dito, yun talaga yung una kong hinanap. Filipino community kung ano bang meron, ano bang mga movement nila dito. Kasi from Saudi Arabia, sanay ako sa community. Gumagawa kami ng charity events and everything. Para kaming, para kaming celebrity sa Saudi. Ganun ang galaw. May pangalan ba yung niya doon? Madami. Kasi ang sa Saudi kasi, hindi siya, nahahati siya sa iba't ibang grupo. Merong mga grupo ng mga Bisaya, mga grupo ng mga iba-iba eh. May mga bikers, may mga photographers, may mga designers. Kompleto doon. Name it, meron doon. So, nasanay ako sa mga ganong galawan. So, nung pagdating dito, naghahanap ako ng ganon. Kasi excited ako overwhelmed pa ako nun. Parang, okay, ganito, ganyan. Join ako sa ganito. Pero, nung nakita ko ng Filipino community dito, kung i-compare ko sa pinanggaling ako, medyo maliit. Nalilitan ako, kumbaga, dito sa Brighton. And then may mga community rin na may event, especially dumating ako noon, naabutan ko yung Bari Fiesta. Actually yung unang Bari Fiesta, nandito na ako noon, hindi ako naka-attend. So the next year pa ako naka-attend. Ang mga nasa mga community rito, yung mga Pilipino na ka-work ng asawa ko sa ospital. Then merong nagaya ng barbecue, may birthday. Doon na nag-start. Doon na ako na-involve sa mga Filipino dito. Pero meron kasing mas malalaking Filipino community dito sa UK. Pero I think nandun yata sila sa somewhere like north, like Birmingham, Leicester. Doon. Yun ang malalaking ang ko dyan, nabalitaan ka, maraming Pilipino. Kasi nakatin ako minsan sa mga Midlands kasi actually Midlands na. Midlands. Yeah. Yung ginagawa ko kasi sa Saudi Arabia, nag-shoot ako, photography ako in video. So nagkaroon ako ng client doon. Nakita ko ang daming Pilipino pala doon. And then masyadong marami. And then dito sa Brighton is konti lang. Pero in a way, natututunan ka bakit madaming Pilipino sa Midlands kaysa sa mga ganitong lugar natin. Sa South. Yun pala kasi nga sa cost of living. Sa pagkakaintindi ko. So para lang sa akin, perception ko, kasi medyo mas mura ang bahay doon. Hindi ko rin masabi kasi nung bago
ang reason kasi kaya nakarating dito yung kaya kami nandito sa Brighton kasi yung wife ko meron siyang auntie dito sa Brighton. So yung agency niya nakiusap yung auntie ko sumulat ng letter kung pwede ba na yung pamangkin niya, which is yung wife ko dito ma-deploy. Pero ang actual na offer ng asawa ko is somewhere in Colchester. I don't know where that is. So yun, so na siya, depende sa agency kung saan ka i-deploy. Yun siya eh. Kasi kapag nag-apply ka kasi from where sa kagaling, tapos papunta rito, hindi mo alam talaga actually kung saan ka mapupunta. Kasi nung nag-apply kami papunta dito, merong kaming unang application na hindi natuloy, pero ibang location, which is yun nga sa Midlands nga, ganon. And then yung second na attempt namin, dito kami napunta sa Brighton. Ano ang agency ni wife mo? Nakalimutan ko pero alam ko sarado na siya eh. Kasi maraming reklamo. Maraming reklamo. But at least nakarating na yung nakarating. Yeah, so, as long as it's not illegal, it's okay. Yeah. So yun nga. Ang misis ko kasi ASC. I think yung ASC, nagde-deploy sila, madami kasing agency actually na madaming private agency na galing dito na kumukuha sa ibang lugar. Pero ano pa yun I think may mga agency na nakafocus lang sa nurses. Pero may mga agencies na nakafocus sila din sa nurse and healthcare assistants. Yun. Pero yung mga ganong agency, minsan specific areas lang yung pinagde-deployan nila. Kagaya ng friend ko, siya, healthcare assistant, na-deploy siya. Doon lang sila sa Midlands, sa Loughborough. Ayun, so depende sa agency. Saka dagdag ko lang, kapag naka-work ka naman dito, after a year, kasi ako saan na-deploy after a year, pwede ka naman lumipat So, yun yung time na to decide kung saan gusto mo magtagal or magsettle. That is kung under ka ng NHS. Yun nga lang. Kasi kung under ka ng private, meron yung contract. Parang bounded ka doon sa sa contract nyo, sa certificate of sponsorship na binigay nila sa'yo. And I think merong may legal or conditions. Or pag ka na, citizen ka na, then pwede ka nang umalis. Kahit saan ka na. Actually, kahit nga lang, indefinite leave to remain. Yeah. Pag nakuha mo yan, ILR, bye-bye, kung saan ka man. Ayaw mo na maging nurse, mag-work ka kung saan mo gusto. It's fine. Walang problema. Okay. Yeah. So yun yung eto naman. Yun bang educational background mo sa Pilipinas? Nakatulong sa'yo dito? Actually, parang hindi ko naman siya nagamit. Yung psychology? Yung psychology, hindi ko siya nagamit. Ano kasi, ka ba? AB, BS? BS okay. Kasi nga, sabi ko kanina, from Philippines to Saudi, pagdating ko sa Saudi, hindi ko na nagamit yung pagka-psychology ko. Kasi iba ng accounting. Sa accounting ako. Then lumipat ako dito, hindi ko rin naman nagamit yung accounting ko. Siguro hindi ko na choice. Hindi ko na siya choice. May reason ako. Parang ayoko na Parang tinamad na ako Parang gusto kong bago naman. 12 years, 12 years Pero 12 years ka nakaupo sa opisina. 12 years ka nagko-computer. Nagko-compute. Nag-check ng debits and credit. Alam mo yun, yung mga ganong accounting na chuchu bla bla na yan. Tsaka hindi ka rin kahit gustuhin mo man, mahirap din yata maging dito. Mahirap kasi may training, training madaming, na kailangan. Kagaya na sabi mo kanina, madaming training, certificate na ganito. So, mahirap. Well, so anong nagamit mo ngayon? Anong tingin mo na training mo na nagagamit o experience mo na nagagamit ngayon dito? Well, siguro bukod sa trabaho ko, next time natin pag-usapan yung trabaho, yung full-time ko, nagagamit ko yung skills ko. May sarili akong business. So, meron akong photo and video photography and video for any kinds of events. May nag-build ako. Meron akong photo booth dati, so binenta ko lahat yun. Pagdating ko dito, nag-build ako ulit. So, sometimes merong ang dami mong alam na na skills. Nagtatata ka ng dami. Yeah. So bukod doon, meron akong printing. Kasi sa Saudi kasi, madami kaming racket doon. And then kami yung mga magtutropa na parang never stop learning. Naghahanap kami ng bago, matututunan namin. Actually, yung mga skills ko, galing din sa ibang tao.
kung sino kasi nakakasama mo, parang na-impluwensyahan ka. Well, kung alam mo makakatulong sa'yo, why not, di ba? Oh, yeah. So, printing is para galing sa best friend ko na isang Muslim, si Idris. Nagpiprinting siya. Una, kliyente lang ako eh. Then after, tinuruan niya ako, naging close kami, ganito. Rumarakit na kami. So, alam ko na siya paikutin. Ganun siya. And then, ano pa ba? Nag-graphics designing, may mga online work din ako. Alam mo, swerte ka doon, ha? Kasi hindi lahat ng may alam na skills, sinishare yan. Kasi, syempre, yun ang negosyo nila Takot maging competition ka eh. Yun yung natutunan ko na, ang sabi ko nga, kapag nakuha mo ng libre, ibigay mo ng libre. Ganon siya. So, hindi ka naman binibigay ng libre yung service ko. Ang ibig kong sabihin doon is, ituro ko siya ng libre. That's why, may mga kakilala ko na naturuan ko ng photography. Ngayon, kung sino man yun. May naturuan din ako ng printing. Well, ginagamit na nila. Magandang magandang mindset yung Oo, kasi pag nakuha mo ng libre, i-share mo din ng libre. Yun ang katwiran ko. Kasi sa photography, hindi ako nagbayad. Wala akong inatenan na seminar or lecture. Ano lang, YouTube, research, aral ako. And then after nai-imagine ko na yung mga business-minded, baka sabihin, baka magsabihin, hindi, dapat pagkakitaan ba? Hindi, pinagkakitaan naman natin, pero hindi ko siya ginagawang means of main income talaga. Diba? Kaya minsan kapag may racket ako, binibigay ko ng mababa. Kasi para lang, happy tayo, natulungan kita, kumita ko ng konti, pero happy kayo. That's good. Ganun ang style ko. Nice. Okay. Last question. What aspect of your Filipino heritage do you continue to celebrate? Proud ka that you have this Filipino siguro yung thing. Based siguro sa behavior as a Pilipino. Number one sa akin yung behavior, yung pagiging magalang sa ibang tao. Whether matanda ka or mas bata sa'yo. Ito nga, dagdag ko lang yung dito sa UK, kapag tinawag mo ang isang tao, first name. First name basis yan. Walang kuya, walang ate, walang sir, walang ma'am, walang madam, walang kung ano man yan. No. Even sa pinagtatrabaho namin, let's say hospital. Actually, ako lang tumatawag talaga ng doktor, di ko mapigilan eh. Doc. Pero pag yung mga kasama ko, first name. Halimbawa, Charlie. Si Dr. Charlie, tawag nila Charlie. Receptionist, tawag doon Charlie. Pasyente, Charlie. Ganun siya. Bakit kaya hindi hindi yan naging sa Pilipinas naging part ng culture? Kasi importante sa atin yung mga ganyan yung mga prefix tsaka suffix sa atin kasi iba kasi ang kultura kasi sa atin kasi sa dami ng sumakop sa atin, ang dami nating nakuwang iba-ibang kultura. Siguro magandang sumagot yan yung mga historian. Bakit kaya ganun? Bakit dami ba nakakalito? Pag doktor, kailangan tawagin mo, Doc. Pagka engineer, engineer kailangan sasabihin mo muna yung profession bago yun. Pero sa totoo lang, yun nga, kung titingnan mo sa different way, parang authority, inaano mo yung authority. May ganun kasi sa atin eh. Dito wala. Pantay-pantay dito. Pero syempre, do your part. Kung doktor ka, gawin mo yung pagiging doktor mo. Ako ganun. I agree. Ganito. First name basis tawagin, pero pagdating sa responsibility and accountability, alam mo kung sino may di ba? Kung sino may responsible sa pangyayari nito. Alam mo sino magde-decide, alam mo kung kanino ka pupunta. So, yun. Yun yan, yung behavior tapos yung pagiging close sa family. Yan ang natin eh. Ewan ko kung darating ako sa time na parang may anak ako, biglang magbibinata, magdi-18, sipain mo palabas. Kasi yun yung kultura eh. Yun yung kultura ng mga English. Kapag na-reach mo yung 18 ka na, dapat kaya mo na mag-isa. Free to go ka na. Pero kasi sa atin wala nun. Yun yung kinikip ko. Tapos, isa pa siguro, especially sa matatanda, hindi ko kaya silang hindi. Depende kasi sa sitwasyon ng tao. May mga Pilipino na naglalagay ng matatanda or parents nila sa home care kasi wala silang choice. Pero alam ko, as much as possible, hindi nila gagawin yon kung kaya. So, gusto ko i-keep yun.
sa akin at sa iba pang mga Pilipino na nandito. Briton na rin, basically. Ganun siya. Maraming malulungkot na stories ako narinig diyan tungkol sa mga family na mga puti na dinala na yung parents nila dinala sa care home, and merong mga tao na mga pasyente sa care home, di na sila dinadalaw ng mga siguro yung number one, hindi mo dalawin. Pero nakikita ko rin kasi yung benefits ng hindi ko sinasara yung isip ko sa ganyan. Nakikita ko yung benefits nung nilalagay nila yung parents nila kasi para may time sila magtrabaho. Diba? Yeah. Kasi wala silang time Kailangan din nilang ma-enjoy yung buhay kasi nila. Para hindi napaka-selfish naman yun kung itatali mo yung sarili mo sa ganong sitwasyon. Kung kaya mo naman gawa ng paraan, why not? So nakikita ko naman yun, hindi naman ako sarado doon. Kaya lang bilang isang Pilipino, mabigat sa dibdib, gawin yun. Yeah, tama. Yeah. Naintindihan ko yung point mo na yun. Ayos. So nice talking you, pre. Sa first pilot episode natin. Pilot episode. So, yun. Next time, usap ulit tayo. Usap tayo ulit. Hopefully, kung meron tayong chance na magkaroon ng bisita next time, why not? Oo. Kung wala man, siguro antay lang tayo ng tamang panahon or tamang tao na uupo dito. Or baka naman meron sa makakapanood nito. Baka naman gusto nyo na, gusto nyo magkwento. Open kami. Pag-usapan natin kung anong gusto nyong ikwento. Kasi baka meron tayong kapwa Pilipina na may matututunan sa story nyo or experience. Pag-usapan natin yan. Yeah, so, dito sa channel natin. So, binubuo pa lang namin tong itong hub natin. Kung ano man to kalalabasan. So, yun, comment lang kayo kung meron kayong mga violent reaction sa mga pinagsasabi namin. Kung nag-a-agree kayo. Kung nag-a-agree kayo or hindi, comment, okay lang yan. Kasi dito sa binuo nating ganitong show na to, para to sa inyo. Para to sa atin lahat. Lahat ng opinion, pasok dito. Walang tama, walang mali. Kasi perception basis kasi to . So, yeah. Paano? See you on the next one. Again, this is Mark. This is Enzo. And this is the Pinoy Brit Podcast.